Okay, pag-usapan natin ang isang kwento na hindi tungkol sa stats o scores ha. Ito'y tungkol sa dapang, sa dangal, at sa lengguwahe ng kalsada ng sementadong court. Dito magsisimula ang lahat, isang banggaan na yayanig sa buong barangay. So, dadalhin ko kayo sa Barangay Pag-asa. Dito, yung basketball, hindi lang laro, relihiyon. Araw-araw parang may misa sa court. Ang Biblia, yung bola. At yung dasal, yung tunog ng pagtalbog nito sa semento. Oo, kinakalawang na yung ring, kupas na yung plywood, pero para sa kanila, ito na ang langit. Okay, dito magsisimula ang kwento natin. Isipin nyo to, gabi, madilim na iskinita, at iisang bumbilya lang ang ilaw. At eto na ang esena. 3 siga, nakahandusay sa semento, tapos sa gitna, kalmadong-kalmado, isang binata lang ang nakatayo. Walang galos, walang kahit anong bakas ng gulo. Sino siya? Siya si Kenji I.C. Reyes. Mismo, pangalan pa lang alam mo na, malamig pa sa yelo. Alam niyo yung pakiramdam na sobrang bigat ng hangin? Amoy pawis, amoy gulo. Dito papasok yung salitang hulas. Yan yung malagkit na pawis, yung patunay na may matinding laban na katatapos lang. Bawat patak niyan, parang may kwento ng bigat at lakas. Pero siyempre, bawat malakas na hangin, may sasalubong na apoy. Itong tahimik na puwersa ni Kenji makakatagpo ng kaparehas niya pero nag-aalab, si Migo Galang. So paano nga ba nagsimula ang gulo? Simple lang eh. Nalaman ni Migo na itong si Kenji, siya pala yung golden boy. Siya yung tinitingala ng babaeng gusto niya, si Haruko, aray. At para kay Migo, yung selos naging galit na agad. Hindi lang basta galit, kundi yung tipo na agaw eksena, yung parang apoy na biglang lumaki at gusto nang lamunin lahat. So, tingnan natin tong dalawa para mas maintindihan natin. Si Migo Red Galang, siya yung underdog, yung kargador sa palengke. Ang puhunan niya, lakas at diskarte. Pero yung problema, mainitin ang ulo. Sa kabilang banda, si Kenji I.C. Reyes, siya yung fallen prodigy, yung scholar. Ang galing niya, pang city boy, elite technique. Pero anong kahinaan niya? Loner. Hero ball mentality. Grabe, di ba? Dalawang magkaibang mundo talaga na magbabanggaan. At saan pa ba sila magkikita? Siyempre, sa iisang lugar kung saan lahat ng problema dinadaan sa laro, sa court. At dito na natin makikita yung classic matchup. Si Migo, puro angas, walang teknik pero yung puso niya buong buo. Si Kenji naman, yung laro niya parang tula. Makinis, walang talo pero ramdam mo yung pressure sa kanya. Puso kontra galing. Sino mananalo dyan? Pero siyempre, para mas gumulo pa yung sitwasyon, biglang dumating si Haruko. Sakto sa gitna ng tensyon. Nakita niya yung gulo at sino pa bang sisihin? Agad-agad, si Migo. Yun na. Dahil dyan, dahil sa maling akala, sa pagtingin sa kanya na parang siya lagi ang may kasalanan, may pumutok na sa loob ni Miguel. Dito na talaga magsisimula ang banggaan. At tingnan niyo yung mga mata ni Kenji. Sobrang lamig. Yung tingin na parang sinasabi sa'yo na, sino ka ba? Mapangmaliit, di ba? Pero yung sagot sa tingin na yon? Ito, ang mga mata ni Migo. Hindi na lang galit, nag-aapoy. Punong-puno ng determinasyon. Sawa na siya. At dito na lumabas yung mga salitang babago sa lahat. Sinabi ni Migo, hahamunin kita. Pero pakinggan niyo to. Hindi para sa kanya, kundi para patunayang hindi lang ako kalat dito. Boom! Hindi na to tungkol kay Haruko, tungkol na to sa respeto, sa sarili niya. So ayun na, naitakda na ang laban. Ang hamon na to, ito na yung totoong simula ng banggaan nila. At iniiwan tayo nito sa isang napakalaking tanong. Sa laban ng purong puso at purong galing, alin kaya ang mas matimbang? Ano sa tingin nyo?